Siguraduhin mong nasa tamang mood ang partner mo. Baka naman pagod na pagod yung kalalaba at kalilinis ng bahay at kaaalaga ng mga anak ninyo. Then pagdating ng gabi, magpapahinga na nga lang siya. Yun na lang ang para sa kanya. Kakalabitin mo pa. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video, another concern video po. Ang sabi niya is, Miss Ting, lagi akong tinatanggihan ng partner ko kapag inaaya ko siyang mag-sext. Ano po ba ang dapat kapag hindi kami match ng libidos ni Mrs.? Lagi na lang akong tinatalikuran sa tuwing kakalabitin ko. Bihira na akong makascore. Alam niyo po, lahat tayo ay may sex drives. Ang nagiging problema lang naman talaga is yung fluctuation ng libidos natin. Kaya nagkakaroon ng mismatch. In fact, it's very common sa mga couples, lalo na yung nandoon na sa mga long-term relationship. May number of reasons kung bakit nangyayari ito. Possible na nung nagdalang tao siya or kapapanganak niya pa lang. Isa na dyan ng stress, isa na dyan ng aging, ang medication side effects. Isama mo na rin dyan kung may physical and mental health conditions. And napakarami pa po. Kaya nga madalas kong sinasabi sa mga videos natin na importante ang communication. Dapat gawin nating skills yan. Number 1 na dapat mong gawin para matsyempohan mo ang mood ni Mrs. Siguraduhin mong nasa tamang mood ang partner mo. Baka naman pagod na pagod yung kalalaba at kalilinis ng bahay at kaaalaga ng mga anak ninyo. Then pagdating ng gabi, magpapahinga na nga lang siya. Yun na lang ang para sa kanya. Kakalabitin mo pa. Baka nga hindi na naasikaso ni Mrs. ang sarili niya dahil hindi magkaundagaga sa gawaing bahay. So kung wala siya sa mood, pwede naman siya ilagay mo sa mood. Dalhin mo siya sa parlor, ayaan mo siya mag-walk sa mall, then gawin mo naman yung mga household chores na dating ginagawa ni Mrs. Ikaw muna ang mag-take over niyan. Yun, kung may plano ka lang naman na gawing in the mood si Mrs. Another thing, get intimate without having sex. O magrereklamo ka, bakit ganun? Intimate lang. Gusto ko nga. Sex. Kasi alam mo kung bakit. The more na nagfo-focus ka dun sa gusto mo ng SSS, mas nagbibigay ng unnecessary pressure yan sa babae. Nararamdaman ng babae yan. Baka naman kasi ayaw makipag-S ng babae sa'yo dahil hindi mo naman siya napapatapos. Baka naman ikaw lang ang palagi nakakatapos. Kaya wag masyadong mag-focus sa sex or makaraos ka lang. Siguraduhin mong nalalambing mo pa rin si Mrs. Dahan-dahan mo siyang nilalagay sa mood. Binubuhay mo ang kanyang mga dugo sa pamamagitan ng paglalambing mo. Paghalik mo sa kanyang leeg, paghalik mo doon sa kanyang likuran. I-explore mo yung mga erogenous zone na part ng katawan ni Mrs. Hindi lamang doon sa sentro, doon sa gusto mong maabot. Huwag agad yung kalabit-kalabit na para kang may binibili. Tapos or para kang may hihingin kay Mrs. Talagang maiinis ang mga asawa. Yun yan. Over time, yung konting act of affection, yung pagtulong kay Mrs. sa gawaing bahay, yung paglalambing, ay nag-i-improve yung intimate bond ninyo ni Mrs. Kaya may S man or wala nung gabing yun. Napakasarap ng pakiramdam para sa inyong dalawa. Kasi nandoon yung lambingan. Kaya mabilis na lang ninyong makukuha yung gusto ninyo once na nag-try kayo. Kasi maganda yung mood niya. Whether you like it or not, guys, wag na kayong pumalag. Very important po talaga sa mga babae. Kung gusto nyo lang naman makuha yung gusto nyo sa amin, dapat maganda yung mood ng mga babae. So, nandyan ang sexual teasing, nandyan yung foreplay, ang pagsasilbi po sa mga kababaihan, yung maliit na gesture, pagtimplahan nyo ng juice, gawan nyo ng merienda, kasama na po yan sa foreplay. Yes, hindi lang naman yung mga hawak-hawak. So, you have to figure out when your wife have
the most energy. Doon ka ngayon maglalambing. Dapat yung sex is probably the last thing in your mind. Kailangan ma-identify mo kung ano yung araw at kung ano yung pinakamabisang oras na saan ang energy ni Mrs. o ni Mr. So, ito ay importante para mag-match yung energy level ninyong dalawa. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Last one, don't underestimate masturbation. Yes, ang pagsasarili po. Kapag tinatanggihan kayo ng mga partner ninyo, pwede nyong gawin ito. Sinasuggest ko ito para maiwasan ninyo yung maghanap ng iba or hanapin sa iba yung mga hindi pansamantalang naibigay sa inyo. May mga kalalakihan kasi or minsan may mga babae din naman talaga na kapag hindi nila na-achieve yung gusto nila doon sa mga partner nila, hinahanap nila ang solusyon sa ibang tao. Pwede mo namang gawin sa sarili mo yan dun sa mga pagkakataon or dun sa mga tiempo na wala sa mood or mababa ang energy ng partner mo. Bakit hahanapin mo sa iba? Yan lang yung pinaka-solid na backup plan mo in case mababa ang energy ng partner mo. Huwag mong i-define na ang masturbation na lesser na sexual activity because it's not. Considered yan na solitary experience. Pag ginawa mo kasi yan sa sarili mo, mas lalo mong nakikilala yung sarili mo kung saan doon masarap na masarap yung pakiramdam mo at pwede mong sabihin kay partner yan. Pwede mo siya mabigyan ng guide na next time kapag ready na siya at pareho kayo ng energy, alam mo kung papaano gagamitin ito ng partner mo. Maa-assist mo siya, mag-guide mo siya. Yung mga bagay na to is mas mag-i-improve yung relationship ninyo and yung well-being nyo as well. Ang pagsasarili po can be a wonderful alternative to meet one's own needs. Again, gawin mo lang yan kapag mababa ang energy ng partner mo. Kesa hanapin yung same energy na meron ka ngayong oras na to sa iba. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!